Hays, isa na namang araw, isa na namang tambak ng damit na kailangan labhan. Sa buong buhay ko, di pa ako nakapunta sa bodega namin. Di kasi ako masyadong interesado. Puntahan ko nga. Teka lang. Grabe, hindi ko akalain na sa tamang nagayam pa ito. Pagkaalam ko, di na ito naagapan mula na wala si Lola. Oh, may mga gamit pala dito. Tignan ko nga ano mga laman. Puro mga selyadong sobre naman yung nandito. Tas puro pangalan para kay Maria. Pangalan ni Lola yun ah. Daling ko kaya to sa bahay. Nahulog pa nga. Teka lang, bakit ito nakabukas? Tignan ko nga kung anong laman nito. Ang minamahal kong Adan. Hindi ko lubos akalain na ang araw na magkakakilala tayo ay magdadala ng napakalaking kasiyahan sa aking buhay. Sa tuwing naalala ko ang ating unang pagkikita, hindi ko maiwasang ngumiti. Ang iyong mga salita, ang iyong mga ngiti, lahat ng yun ay tila isang mahiwagang musika na patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Sa bawat pagkakataong magkasama tayo, nadarama ko ang tunay na kaligayahan. Ang ating mga lakad, ang simpleng kwentuhan, at ang malalalim nating usapan. Lahat ng ito ay nagiging espesyal dahil sa'yo. Sa bawat sandaling ikaw ang kapiling ko, lalo akong nauhulog sa'yo. Ikaw ang naging dahilan kung bakit muli akong naniwala sa pagmamahal at kaligayahan. Ngunit Adan, habang sinusulat ko ang liham na ito, mabigat ang aking puso. Sa kabila ng kasiyahang dulot mo, kailangan kong harapin ang katotohanan na ako'y lilisan na ng lungsod. Ang desisyong ito ay hindi madali para sa akin, ngunit ito'y kailangan kong gawin. Hindi ko alam kung kaya ko pang magpaalam sa'yo ng harapan, kaya isinulat ko na lang ang lahat ng aking saloobin dito.
Ang tanong sa isip ko ngayon ay kung dapat ko bang ibigay ang liham na ito sa'yo. Nais kong malaman mo kung gaano mo ako pinasaya, ngunit ayokong makita kang malungkot dahil sa aking paglisan. Napakasakit isipin na ang ating masasayang araw ay magtatapos na. Gayunpaman, nais kong malaman mo na walang anumang sandali sa ating kwento ang aking pinagsisihan. Salamat, Adan, sa pagbibigay ng kulay sa aking buhay. Ikaw ang nagbigay sa akin ng mga alaala na habang buhay kong babaunin. Paalam aking minamahal, hangad ko ang iyong kaligayahan saan ka man dalhin ng buhay. Paalam at maraming salamat sa lahat. Ang nagmamahal, Maria. Di ko akalain, ganito pala ang pinagdaanan ni Lola. Ano to? Address? Ito ata yung address ng lalaki sa sobre, na si Adan. Dapat mapunta ko siya at sabihin yung totoong nangyari. Ito na ata yun, 96 Makotong Street. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Sino naman yun? Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Teka lang, palabas na. Oh, ano ang gusto mo dito, Iho? Magandang araw po. Nais ko po magtanong kung ikaw po ba nagbibigay ng sulat kay Maria. Bakit? Sino ka ba, Iho? Ako po si Felipe, ang apo po ni Maria. Ako? Sige. Pasok ka muna dito sa loob. Mainit dito sa labas eh. Ano na ba ang nangyari sa kanya? Kay Maria?
Mahal ko siya ng lubos. Kung sakali mong magkaroon ng pagkakataon sa susunod na buhay, naway gabayan kami ng Diyos patungo sa yakap ng isa't isa. Okay lang po ba kayo, Lo? Pero hanap mo siya Oo, iyo. Salamat. at kung masaya kasi Maraming salamat iyo sa pagpunta mo rito at sa pagharap sa akin. Dahil dito, ramdam ko nakakalain na ako. Lang ano man po, Lo. Ay, Lo, sa'yo na po yan. Sigurado ka? Opo, Lo. Sige. Lo, una na po ako. Ay, wait lang. Isama mo ito sa biyahe mo. Yan ka lang muna. Oh, Igo. Ikaw ano po yan? Ito ang paborito ng bulaklak ng lola mo. Sama Ay. mo ito sa pag-uwi mo. Eh, ganun po ba? Salamat po, Lo. Sige. Tingnan kita sa labas. Pasensya, Lola. Mabigaw yung sulat mo.